Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 3, talatang 4. 1 Juan, Kapitulo 3, talatang 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kailangan mong makalaya at magligtas, kaibigan, kapatid. Kailangan mong makalaya. Makalaya sa anumang kasalanan. Magligtas dahil ang Diyos ang ating tagapagligtas. Ikaw ay binihag at patuloy na inaalipin ng iyong kasalanan. Maliban na ikaw ay lumaya sa kapangyarihan nito, hindi mo makakasundo ang Diyos at mananatiling laban sa Kanya. Dahil sa kasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpain ito. Ang kasalanan ay nagdala ng sumpa sa tao. Kung siya ay magpapatuloy dito, hindi niya maranasan ang pagpapala ng Diyos. Patuloy mong susuwayin ang utos ng Diyos. Ang kasalanan ay kawalan ng pagkilala sa batas ng Diyos. Ito ay ang pagsunod sa pansariling kagustuhan at pagbaliwala sa mga alituntunin at kautusan ng Diyos. Ito ang patuloy na paglaban sa Kanya na nagbigay nito. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, magpakailanman, naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw at gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa kaming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, aming kaluluwa at isipan ng iyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Namalayan mo ba ang iyong likas na pagiging makasalanan? Paano mo nakikita ang bunga nito sa iyong buhay? Hindi mo maaabot ang pamantayan ng Diyos. Dahil sa kasalanan, hindi mo maabot ang pamantayang moral ng Diyos. Anuman ang gawin mo ay hindi makapagbibigay lugod sa Panginoon. Ayon sa Roma 3:23. Hindi mo malululhati ang Diyos dahil ang tao ay kaaway ng Diyos. Ang lahat ng kanyang kilos ay hindi maging katanggap-tanggap sa Kanya. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit imposible sa tao na mabigyan ng karangalan ang Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kaibigan, kapatid. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Maging ako, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa kabila ng pagsusumikap ng tao na lumaya sa kasalanan, wala siyang kakayahan gawin ito. Dahil siya'y lumabag
Dahil tayo'y lumabag sa utos ng Diyos. Kahit pa ialay natin ang ating sarili, ay hindi ito sapat para ipambayad sa kanyang sa mga kasalanan. Tanging ang Diyos lamang, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng katuwiran dahil Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Kung wala sa atin ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay wala ng pag-asa. Kasi wala sa atin ang Diyos. Wala tayong pag-asa. Kailangan natin ng tagapagligtas, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kalayaan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi ito magaganap. Hindi ito magaganap kung walang magiging kapalit sa atin upang tumanggap ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Itong dahilan kung bakit si Jesus ay nagkatawang tao upang maging kabayaran sa ating kasalanan. No? Si Jesus ay nagkatawang tao para tayo ay iligtas sa kasalanan. Malibang si Jesus ang magpalaya sa atin, hindi kailanman manunumbalik ang iyong ugnayan. Hindi kailanman manunumbalik ang ugnayan natin sa Diyos. Ayon sa Roma 7:24. Dapat na makita natin ang tunay nating kalagayan, mga kaibigan. Ayaw mang tanggapin ng tao, ay hindi niya maikakaila ang tunay na kalagayan nito. Malibang kilalanin niya ang kanyang kaawa-awang katayuan, ay hindi niya maranasan ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Tanging sa pagkilala mo lamang, pagkilala mo lamang ang tunay mong kalagayan na ikaw ay makapagsisisi at makalalapit sa Diyos. Hanapin kay Jesus ang kalayaan, kaibigan. Hindi na kailangan pang mahirapan ang iyong kalooban. Ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan sa mga inaalipin ng kasalanan. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging malaya sa mga ito. Binayaran na niya doon sa krus ng Kalbaryo para maging malaya na tayo. Mawala ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Buong pagpapakumbabang pagsisihan ang kasalanan. Ang sinumang magpakumbaba at magsisisi ay hindi, tandaan natin, hindi tatalikuran ng Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng Diyos kapag tayo ay nagpakumbaba at magsisisi sa ating mga kasalanan. Laging ang Diyos ay kasama natin sapagkat Siya ay nakikinig sa mga tunay na naghahanap at lumalapit sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang kapatawaran, kaibigan. Sa kabila ng mga ginagawa mo laban sa Kanya, nakahanda pa rin ang Diyos na magbigay ng kapatawaran at kalayaan sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang lahat ay nangangailangan ng Kanyang habag at awa. Ating tulungan ang iba para maintindihan ang tunay nilang kalagayan. Sapagkat hindi lahat ay kumikilala na sila ay makasalanan at hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ating ipaliwanag ang tunay mga nilang kalagayan. Ating sabihin sa iba na kailangan din nilang magsisi at tanggapin ang pagpatawad ng Diyos upang sila din mga kaibigan ay magkaroon ng kapayapaan at pagpapala na galing sa Diyos. Ating ipamalita na si Jesus ang siyang tanging tagapagligtas.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagkakaroon ng pagsisisi, pagpapakumbaba upang kami iyong samahan sa aming mga lakbayin dito sa mundong ibabaw. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay na patuloy mong ibinigay sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, dalangin namin na kami po'y ingatan mo, proteksyonan mo sa aming pagbabiyahe, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nagmumotor. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Sa mga disgrasya, sila po'y ingatan mo upang makarating sa kanilang mga trabaho na maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Purihin ka at naway sa araw na ito ang lahat ng aming makakausap ay pagpalain mo, maging ang nakikinig sa programang ito, ang The Morning Devotion. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila at ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.